Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng liham na ipinadala ni Yuyi, kasama ang isang simpleng iginuhit na mapa. Ang impormasyong nakatala sa mapa ay agad nakakuha ng kanyang pansin. Naisip niyang maaaring isa itong sulfur spring, bukal ng asupra, bagamat hindi pa malinaw kung ano ang magiging gamit nito sa ngayon. Gayunpaman, isinulat pa rin niya ito bilang mahalagang tala. Ipinakita ng mapa ang isang malawak at magkakadugtong na hanay ng mga bundok na may nyebe sa hilaga. Kabilang dito ang isang bundok na may patag na tuktok na malamang ay isang bulkan. Ang tribo ng mga kanibal ay hindi nakatira sa bundok na may nyebe, kundi sa timog na paanan ng kabundukan, mga 2 hanggang 3 araw ang layo ng paglalakbay. Kalat-kalat ang kanilang pamumuhay at nakaayos bilang magkakahiwalay na tribo na nakakalat sa paanan ng bundok. Mukha silang maliliit na nayon. Iba-iba ang estilo ng kanilang mga tirahan. May mga toldang gawa sa balat ng hayop, mga kobong yari sa sanga at tuyong damo, mga kuweba na hinukay sa ilalim ng lupa, at maging mga bahay sa puno na kahawig ng pugad ng ibon. Gayunpaman, pinatunayan pa rin ni na iisang tribo lamang sila ng mga kanibal dahil pare-pareho silang gumagamit ng simbolo ng bungo ng tao bilang kanilang totem. Bukod pa rito, karamihan sa mga lalaki sa tribo ay may puting guhit at marka sa kanilang katawan, na halos kapareho ng mga mandirigmang may kakaibang marka mula sa tribong kanibal na umatake noon sa tribo ng Han. Inisip niya na ang mga nayon na ito ay malamang na itinayo ng mga bihag na dinakip ng tribong kanibal. Sapagkat kung sila ay tunay na katutubong ipinanganak at lumaki roon, malamang ay magkakatulad ang estilo ng kanilang mga bahay. Ngunit dahil napakaraming pagkakaiba ng disenyo, posibleng pinanatili ng mga bihag ang kanilang dating paraan ng pamumuhay at iyon ang ginaya nila sa pagtatayo ng kanilang bagong tirahan. Ngunit mayroon pa ring mahahalagang tanong na kailangang sagutin. Halimbawa, ano ba talaga ang papel ng mga taong unggoy sa loob ng tribong kanibal? Bakit walang nakita si Yuyi at ang kanyang grupo na anumang bakas ng pulang mababangges na taong unggoy sa mga nayong ito? Mahalaga ang tanong na ito dahil konektado ito sa kabuuang estruktura ng organisasyon ng kalaban. Kung hindi ito mauunawaan, magiging mahirap ang tunay na pag-alam sa lakas at kahinaan ng kaaway. Bukod dito, ang tribong kanibal ay pangunahing nabubuhay sa pangangaso, kasama ang kaunting pag-aalaga ng hayop. Ang pagkain ng laman ng tao ay ginagamit nila bilang paraan ng parusa, libangan, o ritual. Marami silang paraan ng pangangaso, kabilang ang sama-samang pagpalibot sa biktima, paghahagis ng bato, paggamit ng sibat, mga bitag, at maging pana at palaso na natutunan lamang nila nitong nakaraang 1 o 2 taon. Sa kasalukuyan, lalo pang tumitindi ang tunggalian sa pagitan ng tribong Han at ng tribong kanibal. Ang populasyon ay naging mahalagang sukatan ng lakas ng magkabilang panig, at ito rin ang pinakaikinababahala ni Han Feng. Dahil dito, pinamunuan ni Yuyi ang pangkat ng mga taga-Manman at tiniis ang matinding hirap upang makapasok sa teritoryo ng kaaway. Matapos ang maraming pagmamasid, natuklasan nila na sa paanan ng malawak na hanay ng mga bundok na may nyebe, napakaraming nayon ng tribong kanibal ang magkakadikit at umaabot mula silangan hanggang kanluran. May daan-daang nayon. Ang bawat nayon ay may populasyong higit sa 200 hanggang 300 katao. Kung pagbabatayan ito, tinatayang ang kabuoang populasyon ng tribong kanibal ay maaaring umabot sa 10,000 katao. Ang bilis ng pag-unlad ng tribong cannibal kumpara sa tribong Han. Ang populasyong ito ay naipon sa loob ng libu-libong taon, o maging 10,000 taon, sa pamamagitan ng natural na pagpaparami. Ang ilan sa kanilang mga miyembro ay hindi umalis at nanatili sa kanilang lugar habang patuloy na kumukuha ng mga tao mula sa ibang tribo, kaya unti-unti silang lumaki hanggang sa ganitong bilang. Tungkol naman sa bilang ng mga lalaking nasa hustong gulang sa tribong cannibal, mahirap pa itong matukoy ng eksakto. Tinatayang nasa humigit kumulang 7,000 hanggang 8,000 lalaki, ngunit haka-haka lamang ito batay sa limitadong impormasyong mayroon sila. Sa misyon ng pagmamanman na ito, walang nakita si Yuyi at ang kanyang grupo na anumang bakas ng nakakatakot na mga Redford Ape Men. Ngunit sa halip na magbigay ginhawa, mas lalo itong ikinabahala ni Han Feng. Sa pananaw niya, kung 10,000 ordinaryong tao lamang ang mayroon ng tribong cannibal, hindi sila kinatatakutan ng tribong Han. Ngunit kung may 1,000 o 10,000 ape men na sasali sa digmaan, magiging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Batay sa mga nakaraang paglitaw ng ape men, mukhang hindi naman sila ganoon karami, pero wala pa ring konkretong ebidensya. Lahat ay haka-haka lamang. Tinanong ni Uncle daw si Han Feng. Lalabas kaya ulit ang mga ape men para manghuli ng tao? Kailangan nating magbantay. Hindi pa natin lubos na nauunawaan ang galaw ng kalaban. Napansin nila na ang unang pag-atake ng Ape Men ay nangyari noong taglaga sa Tribong Tree.
Ang ikalawang pag-atake ay noong tagsibol sa Tribong Deer. Ang ikatlong pag-atake ay sa huling bahagi ng tagsibol hanggang unang bahagi ng tag-init at iyon ang pinakamalaking bilang ng kalabang lumitaw. Maliban sa taglamig, tila aktibo sila buong taon. Kaya imposibleng hulaan kung kailan ang susunod nilang pag-atake. Dahil dito, mabilis na nagpasya si Han Feng na palakasin ang mga patrol. Hindi nila dapat hayaang makalapit ang kalaban sa paanan ng pader ng lungsod bago sila matukoy. Nagbigay ng mungkahi si Dashu. Gamitin natin ang dati ng sistema ng pagpapatrolya sa lungsod ng Hanyang. Maglagay ng mga sopistikadong bitag para sa oso sa kagubatan at magpadala ng pangkat ng mga mangangaso na binubuo ng 10 tao na sasakay sa malalakas na kabayo para magpatrolya. Dagdag pa niya, sa ganitong paraan, mapipigilan natin ang biglaang pag-atake ng kalaban. Makakapangaso rin sila habang nagpapatrolya kaya madidagdagan ang supply ng karne ng tribo. Kasabay nito, mababawasan din ang panganib mula sa mababanges na hayop sa kagubatan. Sumang-ayon si Han Feng sa mungkahing ito at agad na ipinag-utos kina Shu at Big Rat ang pagbuo ng patrol team. Kailangan nilang pumili ng mga bihasang mangangaso mula sa lungsod. Bawat pangkat ay bubuoan ng 10 katao at bawat isa ay bibigyan ng mahusay na kabayo. Sa simula, 3 pangkat ang bubuoan. Ang saklaw ng pagpapatrolya ay silangang hilaga hanggang sa dulo ng latian. Hilaga hanggang sa lugar ng minahan ng babeyo. Kanluran hanggang sa layong kalahating araw na biyahe sa kabayo. Kailangang makabalik ang patrol bago magtanghali. Binigyang diin din ni Han Feng. Pagkatapos ng Labor Festival, agad nating ipatutupad ang planong ito. Si Dashu ang mamamahala sa pagpili ng mga tao. Si Big Rat naman ang bahala sa pagsasanay at kagamitan. Pagkatapos ay tinanong ni Dashu si Han Feng kung paano aayusin ang pangkat ni Yuyi. Dapat ba silang pauwiin? Sa una, wala talagang balak si Han Feng na tawagin sila pabalik. Tutal, ilang buwan na silang pagod sa paglalakbay at nakapagbayad na rin ng malaking sakripisyo dahil may mga kasamahan silang namatay. Para kay Han Feng, sapat ng tagumpay na natunton nila ang lokasyon ng kalaban kahit kakaunti pa lamang ang mahalagang impormasyong nakalap. Ngunit matapos mag-isip sandali, may naisip si Han Feng at sinabi kay Shu. Sabihin mo sa kanila na subukang makahuli ng ilang bihag. Interogahin nila ang mga iyon tungkol sa kalagayan ng mga ape men at kung ano ang relasyon ng tribong cannibal sa mga ape men. Nang marinig ito, nag-alala si Uncle De at agad nagsabi. Masyadong delikado iyon. May mga elepante ang kalaban. Kahit nakasakay sa kabayo sina Yuyi, hindi rin siguradong makakatakas sila ng ligtas. Sandaling nag-isip si Han Feng bago sumagot. Gawin lang kung may pagkakataon. Kung walang pagkakataon, umatras agad. At sabihin din sa kanila na sa tabing ilog sila bumalik para masuri rin ang ruta ng ilog at malaman kung posible tayong maglayag ng mga bangka pahilaga para maglipat ng hukbo. Pagkatapos ay tinanong ni Han Feng ang paghahanda para sa Labor Festival. Kumpiyansang sumagot si Uncle Dahlia. Ayos na ang lahat. Ang mga namamahala sa paghahanda ay puro veterano at maaasahan. Hindi nagtagal, ginanap ng Tribong Han ang kanilang unang napakalaking Labor Festival. Ito ang ikalawang malawakang kolektibong aktibidad ng tribo matapos ang engranding seremonya ng paghahandog sa simula ng taon. Para sa karamihan ng mga residente ng bagong lungsod, ito ang unang pagkakataon nilang makaranas ng ganoon kalaking pagdiriwang. Nang mabalitaan nilang magkakaroon ng botohan para sa mga huwarang manggagawa at may malalaking gantimpala para sa mga mananalo, labis silang natuwa. Halos lahat ay sumali. Kahit ang mga manggagawang hindi pa opisyal na kasapi ng tribo ay pinayagang dumalo at binigyan pa ng libreng pagkain. Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, matapos anihin ang palay at matapos maitanim ang mais, dumating ang pinakahihintay na Labor Festival. Habang nagsisimula pa lamang magliwanag ang langit, maaga nang nagsidatingan ang mga tao sa plaza. Lahat ng mata ay nakatutok sa mataas na entabladong gawa sa kahoy. Sabi-sabi, doon mismo magbibigay ng parangal ang pinuno sa mga huwarang manggagawa. Bukod pa rito, walang kailangang magtrabaho sa araw na iyon. Pagkatapos ng seremonya, magkakaroon ng masasayang palaro. Ang mga sasali ay may pagkakataong manalo ng maliliit na gantimpala. Ang mga marunong pumila ng maayos ay maaari pang makatanggap ng bola o isang itim na manok. Sa masiglang tunog ng tambol at gong, pinangunahan ni Han Feng ang mga pinuno ng angkan paakyat sa entablado. Agad na umalingaw-ngaw ang masiglang sigawan at palakpakan ng mga tao. Nagbigay si Han Feng ng masiglang talumpati. Sinabi niya, ang Tribong Han ay nagbigay sa lahat ng magandang pagkakataon para umunlad, ngunit ang mga tagumpay natin ngayon ay hindi mangyayari kung wala ang sipag at pagsisikap ng bawat miyembro ng tribo. Ang pagdiriwang na ito ay para parangalan ang inyong mga ambag at tagumpay.
Pagkatapos niyang magsalita, muling sumigaw at nagsaya ang mga tao sa ibaba ng entablado. Sunod naman ay inanunsyo ni Hanfeng ang pagboto para sa mga huwarang manggagawa. Ang mga taong ito ay mga halimbawa ng kasipagan, pagsusumikap, at malaking ambag sa tribo. Karapat-dapat silang tumanggap ng gantimpala. Pagkatapos nito, inimbitahan niya si Lin Shu, ang pansamantalang tagapamahala ng lungsod, upang ipahayag ang listahan ng mga nanalo at ang kanilang mga nagawa. Ang unang ginawaran bilang huwarang manggagawa ay ang pinuno ng pangkat sa pagtatayo ng bahay na si Zulay. Hindi pa matagal na sumali si Zulay sa Tribong Han, ngunit nang matuto siya ng mga teknik sa paggawa ng bahay, napakaseryoso niya sa pag-aaral. Sa mga bagong miyembro ng tribo, siya ang unang tunay na nakaunawa at nakapagpatupad ng mga kasanayang iyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, napakabilis ng naging trabaho ng pangkat sa pagtatayo. Sa kabuuan, nakapagtayo sila ng 30 bahay at matagumpay na nalutas ang problema sa tirahan ng maraming tao. Kasabay nito, hindi niya itinago ang kanyang kaalaman at itinuro rin niya ang mga natutunan sa iba pang miyembro ng grupo. Bilang gantimpala, tumanggap si Zulay ng isang maagang modelo ng habihan at marami pang ibang kapaki-pakinabang na gantimpala. Bukod dito, ang mga gantimpalang ito ay personal na pagmamay-ari niya. Labis na naantig si Zulay. Naalala niya na mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang may benta siya sa Tribong Han at emosyonal niyang sinabi. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpunta rito. Mas maganda ang kalagayan sa Tribong Han kaysa sa inaasahan ko. Noon pa man ay gusto ko na ang pagtatayo ng bahay. Habang nasa Hanyang City ako, masigasig kong pinag-aralan ang mga teknik. Nang magsimula ang pagtatayo ng bagong lungsod, aktibo akong lumahok. Ngayon, kinilala ang pagsisikap ko. Mas magsisikap pa ako sa hinaharap. Pagkatapos ni Zulay, isa-isang pinili at ginawaran ang iba pang huwarang manggagawa mula sa iba't ibang larangan. May ilan na mahusay sa pagtulong sa panganganak ng mga batang gasela. May ilan namang eksperto sa pagsasaka. Mayroon ding mga panday, magpapalayok, karpintero, at iba pa. Ang mga gantimpala ay ibinay sa propesyon ng bawat isa. Halimbawa, may mga habihan at iba pang kagamitan, karamihan ay mga makinang napalitan na sa Hanyang City, ngunit para sa mga tumanggap, napakahalaga pa rin ng mga iyon. Pagkatapos ng seremonya ng pagbibigay parangal, sunod-sunod namang isinagawa ang iba't ibang masaya at makulay na aktibidad. Nagkaroon ng kapanapanabik na paligsahan sa paggawa, mga hamon sa kaalaman tungkol sa talaangkanan at kaayusan ng angkan, at masiglang mga laban sa football. Ang mga nakapasa sa pagsusulit sa talaangkanan ay makakatanggap ng 2 kuneho. Dahil dito, napakahaba ng pila ng mga gustong sumali. Samantala, ang mga ayaw pumila ay sumali naman sa iba't ibang laro. Kabilang dito ang pagpuputol ng kahoy, pagbubuhat ng tubig, at iba pang gawaing pisikal. Ang nangungunang 3 sa bawat grupo ay makatatanggap ng gantimpala. Kabilang sa mga premyo ang mga sisiw, batang kuneho, maliliit na kasangkapan, at iba pa. Napakasigla rin ng football field sa labas ng lungsod. Nagpatuloy ang buong pagdiriwang hanggang gabi. Espesyal na naghanda ang tribo ng 500 gasela na ginawang inihaw na pagkain upang pagsaluhan ng lahat. Dahil marami nang inaalaga ang gasela ang Tribong Han, ang pagkatay sa 500 lalaking gasela ay nakatulong para mabusog ang lahat at mabawasan din ang gasto sa pagpapalaki ng mga ito. Samantala, kaunti pa lamang ang bilang ng mga baboy ng tribo. Nasa yugto pa sila ng pagpaparami ng kawan, at hindi pa rin nila ganap na natututuhan ang teknik ng pagkakapon, kaya ligtas pa muna ang mga baboy. Kinabukasan, bumalik si Hanfeng sa Hanyang City dala ang napakaraming supply. Kabilang sa pinakamahalagang dala niya ang puting papel na gagamitin sa pagtuturo at paggawa ng mga aklat-aralin. Sa sandaling iyon, mayroon ng mas malaking plano si Hanfeng. Sabik siyang makapagsanay agad ng isang piling pangkat ng mga guro at opisyal upang simulan ang pagtatayo ng isang bagong sistema ng pamahalaan. Ang unang hakbang ay magsagawa ng census ng populasyon. Bukod dito, habang patuloy na umuunlad ang konsepto ng pribadong pagmamay-ari, naging mahalaga rin ang pagdidisenyo ng sariling salapi. Pagkabalik pa lamang ni Hanfeng, agad niyang sinuri ang progreso ng pagtatayo ng gusali para sa paaralan at ng gusaling administratibo. Natapos na ang gusali ng paaralan. Napakaganda ng itsura nito. Samantala, ang gusaling administratibo ay nasa yugto pa lamang ng paghuhukay ng pundasyon. Noong una, plano ni Hanfeng na lagyan ng salaming bintana ang gusali ng paaralan. Ngunit matapos niyang kalkulahin ang gastos, napag-alaman niyang masyadong mahal ito. Kaya nagpasya siyang gumamit na lamang ng papel bilang pantikip sa mga bintana. Gayunpaman, naisip niyang gamitin ang kristal upang gumawa ng mga magnifying glass na magagamit sa paggawa ng halmahan ng mga barya at pag-ukit ng mga bloke para sa pag-iimprenta.
Napakahalaga ng mga ito para sa mga susunod na proyekto. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Hanfeng ang paggawa ng halmahan para sa mga convex lens. Kasabay nito, inatasan niya si Ning Rui at ang pinuno ng angkan ng USA na mga siwa sa pagdidikit ng papel sa mga bintana bago matapos ang Agosto. Pagkatapos nito, mas pinag-isipan niya ang sistema ng salapi. Matapos ang pagsusuri, naniwala siyang angkop sa Tribonghan ang paggamit ng tansong barya at pilak na barya. Ngunit kung gagamit sila ng sistemang nakabatay sa pilak, maaaring magkaroon ng problema sa pribadong paggawa ng pera at palitan ng salapi sa ibang bansa. Ang mga problemang ito ay maaaring makagulo sa kaayusang pang-ekonomiya ng tribo. Kaya matibay na ipinasya ni Hanfeng na sa loob ng tribo, lahat ng transaksyon ay kailangang gamitin ang opisyal na salapi ng Tribonghan. Sa pakikipagkalakalan sa labas, pangunahing paraan pa rin ang palitan ng produkto, habang pangalawa lamang ang paggamit ng pera. At kung gagamit man ng salapi, kailangan pa ring salapi ng Tribonghan. Tungkol sa sistema ng halaga ng pera, ginaya ni Hanfeng ang decimal na sistema ng yuan. Gumamit sila ng halwang tanso para sa maliliit na barya at purong pilak para sa pilak na barya upang maiwasan ang pamemeki. Gumamit din sila ng teknolohiya ng nakaangat na halma, relief stamping, upang masigurong mahirap pekain ang pera. Matapos maaprubahan ang plano sa paggawa ng salapi, agad nagsimulang ihanda ng mga tauhan ang mga kagamitang panghulma. Ilang araw matapos bumalik sa Hanyang City, natapos na ang paglalagay ng papel sa mga bintana. Natapos na rin ang dekorasyon ng mga pinto at bintana ng gusali ng paaralan. Pagkatapos nito, nagsimula ng magturo si Hanfeng sa mga estudyante mula sa bagong lungsod sa Hanyang City. Hinati niya ang mga mag-aaral sa 4 na klase. Sa umaga ay panitikan at wika ang itinuturo. Sa hapon naman ay matematika. Sa klase ng panitikan, plano ni Hanfeng na magsimula sa mga karaniwang karakter ng Tagalog mula sa pinakamadali hanggang sa mas mahirap. Gumamit siya ng paraang, 1 para sa 3, sa pagtuturo upang mas mabilis na matutunan ng mga estudyante ang mga karakter. Samantala, sa klase ng matematika tuwing hapon, nagsimula sila sa pinakapayak na pagdaragdag at pagbabawas. Unti-unti itong umusad patungo sa pagpaparami, paghahati, at pinagsamang 4 na pangunahing operasyon sa matematika. Kasabay nito, si Hanfeng mismo ang gumawa ng mga aklat-aralin. Sa pagpili ng mga sinaunang tula, maingat niyang iniiwasan ang mga elementong may kaugnayan sa kasaysayan upang mas tumugma sa aktwal na kalagayan ng tribo. Sa oras ding iyon, natapos ni Dechue ang paggawa ng halmahan. Maingat itong sinuri ni Hanfeng at labis siyang nasiyahan sa resulta. Sinabi niya sa mga estudyante na magsanay muna ng pagsusulat ng mag-isa at nagbabala siya na magkakaroon ng diktasyon kinabukasan. Kapag may isang maling karakter, kailangan itong kopyahin ng 100 beses bilang parusa. Pagkatapos nito, tinalakay ni Hanfeng at ni Chuai ang mga pag-iingat sa paghuhulma ng metal gamit ang metal na halmahan. Kapag naghuhulma ng metal gamit ang metal na halma, kailangan gumamit ng luwad bilang panhiwalay. Kailangan ding tiyaking tuyong-tuyo ang luwad dahil kung hindi, maaapektuhan ng malaki ang kalidad ng magiging produkto. Sunod, tinanong ni Hanfeng si Chuai tungkol sa pagsasanay ng mga apprentice. Sinabi rin niya na maaaring magtayo sila ng bagong pagawaan para sa pagtutunaw at pagproseso ng metal. Inutusan niya si Chuai na magmasid at pumili ng mga taong angkop para rito. Sa pagkakataong ito, ang halmahan ay gagamitin para gumawa ng salamin. Sa pananaw nila, ang salamin ay parang kristal na tinunaw at muling hinubog. Ang tunay na salamin ay maaaring gawin mula sa ibang materyales, ngunit wala pa silang nakikitang tamang hilaw na materyales. Kaya pansamantala, papel na pinahiran ng langis pa rin ang ginagamit sa mga bintana. Kinuha ni Chuai ang kristal at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Napansin ito ni Hanfeng kaya mahinahon siyang nagpaliwanag. Ito ay kristal. Maaari rin itong gawing salamin, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagpipino kundi sa pagbabago ng hugis nito. Dahil wala pa tayong materyales para sa tunay na salamin, papel muna ang gagamitin natin sa mga bintana. Medyo nanghinayang si Chuai at nagsabi, sayang naman basagin ang ganitong kagandang kristal. Ngumiti si Hanfeng at sumagot, mas magiging kapaki-pakinabang ito kapag ginawang kagamitan. Kapag marami na tayong nakuhang kristal, bibigyan kita ng isang buong block. Kaya nagsimula si Chuai na durugan at pakinisin ang kristal. Sa sandaling iyon, naisip ni Hanfeng ang stencil paper. Naisip niyang magandang paraan ito upang makatipid sa papel at mapabilis ang pagpapalaganap ng edukasyon. Ngunit ang pangunahing sangkap ng patong ng stencil paper ay kinabibilangan ng silicon dioxide, pandikit na hindi tinatablan ng tubig, water retaining agent, at mabilis matuyong luwad. Sa kasalukuyan, silicon dioxide pa lamang ang mayroon siya.
Wala pa ang iba pang materyales. Dahil dito, pansamantala niyang isinantabi ang ideyang iyon at nagtuon muna sa paggawa ng magnifying glass. Ginabayan niya si Choi sa pagtunaw ng kristal at nagdagdag ng alkali bilang catalysta. Nang lumambat na ang tunaw na kristal at naging parang likidong salamin, nagsimula silang painitin ang halmahan bilang paghahanda sa pagbuhos. Dahil napakadikit ng tunaw na salamin, kinailangan ni Hanfeng na tumulong sa maayos na pagbubuhos nito sa halma. Matapos mapuno ang halmahan, inilagay nila ang kabilang bahagi nito sa ibabaw at ginamitan ng mga tansong baras upang maayos itong maikabit. Pagkatapos ay ginamitan ng puwersa ng mga apprentice ang halmahan upang idiin ito at maitulak palabas ang sobrang salamin. Pagkaraan ng ilang sandali upang lumamig, sinabi ni Hanfeng kay Choi na alisin ang sobrang salamin at gumamit ng basang tela upang mas mabilis lumamig ang halma. Sa wakas, nang buksan nila ang halmahan, perpektong humiwalay ang lente ng salamin mula rito. May natira lamang na ilang matutulis na gilid. Maingat na tinapyas ni Hanfeng ang mga sobrang bahagi, pinakinis ang mga gilid, at hinugasan ito. Sa wakas, natapos ang isang napakalaking magnifying glass. Sinabihan ni Hanfeng si Choi na iunat ang kanyang kamay at ginamit ang magnifying glass upang tingnan ang palad nito. Nang makita ni Choi ang lumaking hitsura ng kanyang palad, hindi niya napigil ang mamangha. Napakahiwaga ng kagamitang ito. Ano pa ang kaya nitong gawin? Ngumiti si Hanfeng at ipinaliwanag. Ito ay tinatawag na magnifying glass. Kaya nitong palakihin ang anumang bagay upang mas malinaw nating makita ang maliliit na detalye. Halimbawa, magiging napakakapakipakinabang nito sa pag-ukit ng mga halmahan. Bukod doon, kaya rin itong ito ng sikat ng araw para magsimula ng apoy. Kapag tag-init at nagbibilad tayo sa araw, nararamdaman natin ang init. Ibig sabihin, may temperatura ang sikat ng araw. Ang magnifying glass ay kayang ito ng liwanag sa isang punto at magdulot ng init na sapat para magsunog ng kahoy. Nagduda ang lahat ng marinig iyon. Para patunayan ito, dinala ni Hanfeng ang lahat sa labas para magsagawa ng eksperimento. Hapon noon at napakatindi ng sikat ng araw. Pinahiran ni Hanfeng ng uling ang isang tuyong sanga at tinapatan ito ng magnifying glass habang inaayos ang tamang distansya. Habang inaayos niya ang focus, paliit ng paliit ang sinag at lalong lumino. Hindi nagtagal, nagsimulang umusok ang sanga. Masayang sumigaw ang isang apprentice. Dahil dito, marami ang napalapit upang manood, kabilang ang pinuno ng Deer Clan at si Shaman Rat. Nagtipon silang lahat at isa-isang sinubukang magsunog ng kahoy gamit ang magnifying glass at natuwa sila sa nakita. Samantala, umakyat si Hanfeng sa mataas na lugar at tumingin sa labas ng lungsod. Sa panahong iyon, kulay gintong dilaw na ang mga palayan. Malapit na ang taglagas. Sa loob ng halos isang linggo, maaari nang anihin ang ikalawang tanim ng palay para sa taon. Pagkatapos anihin ang palay, huli na para magtanim ng ibang pananim na pagkain, ngunit ayaw rin niyang mapabayaan ang lupa. Nagpasya si Hanfeng na magpatanim ng abaka. Ang halamang ito ay may tangkay na parang mirasol at maaaring pagkunan ng natural na barnas. Maaaring ipahid ito sa kahoy o gamitin sa paggawa ng baluti kaya napakahalaga nito. Bukod pa rito, ang mga buto nito ay parang maliliit na itim na sitaw. Maaari itong kainin ng tao at maaari ring gawing langis. Ang tirang sapal matapos pigain ng langis ay maaaring gawing pakain sa hayop. Plano ni Hanfeng na gamitin ang langis ng butong ito upang gumawa ng tinta para sa woodblock printing. Ang oil-based na tinta ay may malakas na kapit at angkop sa makikinis na materyales gaya ng seramika. Sa sandaling iyon, nakita ni Hanfeng si Shu na may kasamang isang babae papalapit sa kanya. Mukhang isa itong pinuno. Katatapos lamang ni Hanfeng na utusan ang nakatatandang pinuno ng Snake Clan na mamuno sa isang pangkat papuntang Dream Valley upang mangolekta ng mga kumikinang na halaman. Ngunit hindi inaasahan, pagkaalis pa lamang ng matanda, biglang tumakbo si Big Rat papalapit. May hawak itong isang balumbon ng balat ng hayop at halatang nag-aalala. Sinabi nito na sinalakay ang merchant caravan ni Yu-Fu. Pagkarinig nito, agad na sinenyasan ni Hanfeng si Big Rat na hinaan ang boses at saka kinuha ang sulat na nasa balat ng hayop. Nakasaad sa liham na noong gabi bago ang nakaraan, sinalakay ang merchant caravan. Mahigit 20 tao ang nasugatan. 3 tao naman ang kasamaang palad na namatay. Ang mga kariton na may kargang asin at mga alagang hayop ay ninakaw ng mga tulisan. Pagkabasa ni Hanfeng sa liham, hindi niya napigil ang magbulong. Nakasulat na noong gabi bago ang nakaraan, pero walang eksaktong oras. Mukhang kailangan ng ipatupad agad ang sistema ng pagtatala ng tiyak na petsa. Tahimik siyang nagkalkula batay sa bilis ng paglipad ng ito kaigal. Tinansya niya na ang pag-atake sa caravan ay nangyari noong gabi bago natanggap ang sulat.
Biglang naalala ni Han Feng na dati ay naghati si UFO ng isang unit ng mabibigat na kabalyerya upang samahan ang paghahatid ng mga binhi. Agad niyang tinanong si Deshu tungkol sa lokasyon ng escort convoy. Kasabay nito ay nag-isip siya. Paano nalaman ng kalaban ang eksaktong lokasyon ng kampo ng merchant caravan? Nagsimulang sumibol ang pagdududa sa isip niya. Posible kayang may kinalaman ang tribong Jin. Tutal, ang mga sibat na ginamit ng kalaban ay malamang na mula sa Jin tribe. Maya-maya ay dumating si Deshu at sinabing na-contact na nila ang convoy na nagbabantay sa mga binhi. Kasalukuyan silang nasa Liu tribe at malamang ay pauwi na. Nang marinig ito ni Han Feng ay bahagyang gumaan ang loob niya. Napakahalaga ng mga binhing iyon para sa plano ng Han tribe sa susunod na taon, ang paglawak sa tuyong lupain. Lalo na ang mais, isang pananim na mataas ang ani at matibay sa tagtuyot. Hindi matatawaran ang halaga nito. Nang marinig ni Deshu at Big Rat ang balitang sinalakay ang caravan, pareho silang nagulat. Nalitaw si Ankuda. Hindi niya maintindihan kung paano nasorpresa ang merchant caravan gayong kilala itong maingat at laging handa. Ipinaliwanag ni Han Feng. Napakaraming karanasan ni UFO. Maingat ang pag-aayos niya ng kampo. Ginamit nila ang mga kariton para bumuo ng pansamantalang depensibong bilog. Kung hindi, mas malala pa sana ang naging resulta. Muling nagtanong si Shu. Kung may depensa sila, bakit ganoon pa rin karami ang nasawi? Sumagot si Han Feng. Matagal na sigurong sinusubaybayan ng kalaban ng caravan at alam nila ang sitwasyon nito. Sa pagkakataong ito, umatake sila sa gabi at malinaw ang target, magnakaw ng mga supply. Handa rin silang harapin ang mabibigat na kabalyerya ng Han tribe at gumamit sila ng mga sibat. Kahit hindi gaanong maginhawa ang paggamit ng sibat habang nakasakay, malamang espesyal ang taktika nila, sabay na pag-atake mula sa harap at magkabilang gilid upang kontrahin ang ating heavy cavalry. Nang matuklasan ni UFO ang pag-atake, agad niyang inayos ang depensa. Inutusan niya ang 38 mabibigat na kabalyero na mabilis sumakay at maghanda sa labanan. Kasabay nito, inutusan niya ang iba pang miyembro ng caravan na humawak ng mahahabang pana para sa depensa. Nahati sa dalawang pangkat ang kabalyerya ng kalaban. May dala silang nagliliyab na mga sibat at mabangis na sumugod. Plano nilang sunugin ang mga binhi at tela ng caravan at nakawin ang puting asin at mga alagang hayop. Agad na iniutos ni UFO ang pagsalakay ng mabibigat na kabalyerya. Dahil ang tunay na lakas ng kabalyerya ay lumalabas kapag sumasalakay ng mabilis. Parang mga palasong pinakawalan mula sa pana ang mabibigat na kabalyero. Sa isang iglap, sinalubong nila ang kalaban at nag-ulo ang ritmo ng kanilang pag-atake. Ngunit napakarami ng kalaban. Napakalaki ng agwat ng lakas ng dalawang panig. Ang mabibigat na kabalyerya ng Han tribe ay nagawa lamang hamarang sa magkabilang gilid upang subukang guluhin ang pormasayo ng kalaban. Ngunit kahit ganoon, marami pa ring kaaway ang nakalusot at sumugod patungo sa kampo. Isa si Nariton sa mga iyon. Nagmula siya sa Snow Wolf tribe. Sumama sila sa pagnanakaw sa caravan dahil nalinlang sila ng isang matandang nagbebenta ng kawayan. Sinabi ng matanda na napakaraming puting asin sa caravan at mayroon pa raw silang mga mahiwagang sasakyan. Kahit isang matagumpay na pag-atake lang daw ay sapat na para yumaman. Ang kailangan lang niya bilang kapalit ay isang kariton at isang set ng armas. Ibinigay pa niya ang eksaktong lokasyon ng caravan. Noong una, akala ni Nariton ay magiging madali lang ang pag-atake. Pero pagdating nila, natuklasan niyang napakatibay pala ng depensang ginawa mula sa mga kariton ng caravan. Nang magsimula ang labanan, sumugod si Nariton kasama ang kanyang mga kasama. Nakita niya ang isang unit ng kabalyerya na nakasakay sa may itim na kabayo, nakasuot ng may itim na baluti at may mga mukhang tila mga mandirigmang demonyo na may gintong maskara. Napakabilis nila, at ang mga armas na hawak nila ay sobrang matatalim. Saan man sila dumaan, madaling napuputol ang tao at kabayo. Nakita ni Nariton ang kasamahan sa harap niya na biglang nahiwalay ang ulo sa leeg. Sa sobrang takot, kusa niyang inurong ang ulo niya. Pagkatapos ay naramdaman niyang malamig ang anit niya. Nang kapain niya, may bahagi ng buhok niya na natapyas. Kasunod noon, mas marami pang mandirigmang demonyo ang sumugod. Humiga siya ng patag sa likod ng kabayo at hindi ng ahas tumingin. Pero sa huli, tinamaan pa rin siya sa hita ng huling mandirigma. Samantala, nauna nang naglatag si UFO ng mga mamamana sa magkabilang gilid ng mga kariton at naghintay na lumapit ang kalaban. Pagdating ng tamang oras, sabay-sabay silang nagpana. Ang kabalyerya ng Snow Wolf tribe na nakalusot sa harang ay inakala na makakarating na sila sa caravan. Ngunit sinalubong sila ng malakas na pag-ulan ng mga palaso. Marami ang bumagsak agad. Nang makita ito, nagmadaling ihagis ng pangkat ng kalaban ang mga sibat na may apoy.
Sa isang iglap, nasunog ang ilang kariton na puno ng balat ng hayop at telang lana. Karamihan sa mga kaaway ay dumiretso sa kulungan ng mga alagang hayop upang itaboy at nakawin ang mga ito. May ilan namang naiwan upang magsunog at pigilan si UFO. Agad na naunawaan ni UFO ang plano ng kalaban. Inutusan niya ang mga mamamana na unahin ang mga humaharang at subukang mabawi ang mga hayop. Ngunit kulang ang kanilang puwersa. Sa sandaling iyon, bumalik ang mabibigat na kabalyerya. Sa kasamaang palad, namatay sa labanan ang kabayo ng pinuno ng unang unit. Kaya si Wuwon ang pansamantalang namuno. Pinamunuan ni Wuwon ang Caballeria Picot sa likod ng Cowen at matagumpay na naharang ang mga baka at tupa na tinatangay. Napilitang bumalik ang karamihan sa mga ito. Gayunpaman, nakatakas pa rin ang kalaban na may dalang ilang alagang hayop. Matapos makuha ang puting asin, mabilis silang umatras. Kahit marami ang napatay ni UFO, may ilan pa ring nakaligtas at nakatakas. Pagkatapos ng labanan, magulo ang buong lugar. Punong-puno ng bangkay at sugatan ng lupa. Abala ang mga kabalyero sa paghahanap ng mga naligaw na baka at tupa. Pinamunuan ni UFO ang caravan sa paggamot sa mga sugatan at pagsasaayos ng natitirang supply at mga kariton. Sa kabutihang palad, hindi nakuha ng mga kalaban ang mismong mga kariton. Hindi rin ganoon karami ang puting asin na nanakaw. Ang pinakamalaking pagkawala ay ang mga supply na nasunog. Maraming kabalyero at miyembro ng caravan ang nasugatan dahil matagal silang lumaban at lubhang naubos ang kanilang lakas. Marami ang nasaktan dahil sa pagod at panghihina. Ang mga miyembro ng caravan ay walang baluti at mahahabang espada kaya ang mga kariton lamang ang ginamit nilang panangga. Marami sa kanila ang tinamaan ng mga palaso at sibat. 3 sa kanila ang tinamaan ng diretsyo ng sibat at namatay agad. Sa pagkakataong ito, malaki ang naging pinsala sa Han Tribe. Pero hindi rin gaanong nakinabang ang kalaban. Ang Snowwolf Tribe ay nag-iwan ng mahigit 100 patay at sugatan. Karamihan sa kanilang nakuha ay mga tupa lamang, hindi sila nakakuha ng maraming baka at kabayo. Hindi matanggap ni UFO ang nangyari. Gusto niyang bumuo ng pangkat para gumanti at mabawi ang mga alagang hayop. Kaya nagsulat siya ng liham upang hingin ang opinyon ni Han Feng. Pagkatapos basahin, humarap si Han Feng kina Shu at Big Rat at tinanong ang kanilang opinyon. Sa palagay ni Shu, dapat munang bumalik si UFO kasama ang caravan. Kaunti na nga lang ang kanilang tao at marami pang sugatan. Ang mabibigat na kabalyerya ay mahigit 30 na lang ang natitira. Kung ipagpapatuloy pa nila ang labanan, magiging delikado iyon. Noong una, sumang-ayon si Big Rat kay Shu. Ngunit maya-maya ay gusto niyang manguna sa hukbo upang ipaghiganti ang Han Tribe. Tinanong siya ni Han Feng, saan ka kukuha ng hukbo? Doon naalala ni Big Rat na nakadeploy ang lahat ng sundalo niya. Sa kasalukuyan, isa siyang commander na walang hukbo. Pero ayaw pa rin niyang umatras at gusto pa niyang magtipon ng mga tribo para umatake. Hindi nag-atubili si Han Feng at agad tumanggi. Ipinaliwanag niya kay Shu upang ipaintindi kay Big Rat. Huling bahagi na ng Hulyo ngayon. Malapit ng anihin ang palay. Abala ang lahat sa pag-aani. Pagkatapos nito ay magtatanim pa ng ikalawang ani. Bago dumating ang taglamig, kailangan din nating mag-ipon ng pagkain ng hayop, panggatong, at magtayo ng mga bahay para sa mga bagong kasapi ng tribo. Sa panahong ito, halos imposibleng magpakilos ng malaking hukbo. Dagdag pa ni Han Feng. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng Han Tribe kaya hindi pa matibay ang pundasyon natin. Ang pinakakulang sa atin ngayon ay oras. Maghintay tayo hanggang sa susunod na taon. Kapag natapos na ang Hanyang City at naging matatag ang bagong lungsod, saka natin haharapin ang ibang bagay. Bagaman hindi sila makakapagpakilos ng hukbo para umatake ngayon, sapat naman ang kanilang lakas para sa depensa. Naniniwala rin si Han Feng na ang mga bagong miyembro ng tribo ay ipaglalaban ang kanilang tahanan. At wala ring sino mang magtatangkang salakayin ang bagong lungsod sa ganitong panahon. Nagpatuloy si Han Feng. Hindi natin pwedeng lunukan na lang ang galit na ito. Siguradong gagantay tayo, pero hindi ngayon ang tamang panahon para magpakilos ng napakaraming tao. Kailangang umasa muna tayo kina UFO para lutisin ito. At higit sa lahat, hindi pwedeng magkaroon ng malaking bilang ng nasawi. Pagkatapos ay sinabi niya, pag-isipan ninyong dalawa kung ano ang dapat gawin. Nagbigay ng mungkahi si Dashu. Maari tayong humingi ng tulong sa mga tribo sa damuhan na dati nang nakikipagkalakalan sa Han Tribe, iyong malalakas at marunong tumyupad sa usapan. Gamitin natin ang puting asin bilang kabayaran para kumuha ng mga mandirigma. Hayaan silang magbantay sa mga sugatan at sa mga supply. Pagkatapos, ipadala ang mabibigat na kabalyerya para salakayin ang kalaban at gawing pangunahing layunin ang pagbawas ng kanilang puwersa. Naisip ni Han Feng na napakaganda ng ideyang ito, ngunit itinuro rin niya ang mga posibleng panganib.
Sinabi niya na ang mga mandirigmang kukuning tulong ay kailangang mapagkakatiwalaan. Kung hindi, maaaring sila mismo ang magnakaw sa karavana sa halip na tumulong dito. Pagkatapos ay mas malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang plano. Pabayaan muna si Yufu na maghanap ng mga maaaring makatulong. Samantala, ang karavana ay pansamantalang mananatili sa kinaroroonan nito. Maghihintay sila hanggang sa makabalik ang mabibigat na kabalyerya bago gumawa ng susunod na hakbang. Putulin ang mga ulo ng mga napatay na kaaway, budburan ng maraming asin upang hindi mabulok, at pagkatapos ay mabilis na dalhin ang mga ito sa teritoryo ng kalaban gamit ang kabayo. Kasabay nito, magpadala ng isang liham diplomatiko at isang watawat na may nakasulat na ang sinumang magkasala laban sa makapangyarihang Han ay parurusahan, gaano man sila kalayo. Malinaw na nakasaad sa liham na sinalakay ng Snow Wolf Tribe ang caravan ng Han Tribe. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian. Humingi ng tawad at magbigay ng kabayaran bilang pagpapasakop. Hintayin ang pagdating ng 100,000 bakal na kabalyerya ng dakilang imperyo ng Han upang durugan sila. Bukod dito, gumawa pa ng 2 watawat. Ang isa ay itatayo sa Jingguan. Ang tinatawag na Jingguan ay isang bante ng mga bangkay ng kalaban na tinatambakan ng lupa upang maging parang libingan na nagsisilbing pagpapakita ng kapangyarihan at babala sa mga kaaway. Napabuntong hininga si Uncle Dasho at Bamulong. Hindi ba panlilinlang lang ito? Wala naman tayong 100,000 bakal na kabalyerya. Ipinaliwanag ni Han Feng. Iyon mismo ang layunin. Takutin ang kalaban upang malaman nilang nakabangga nila ang taong hindi nila dapat binangga. Nag-aalalang sinabi ni Dashu. Paano kung hindi sila marunong bumasa ng mga karakter ng Han? At hindi rin tiyak kung magbabayad sila ng kabayaran. Sumagot si Han Feng. Kung hindi sila marunong magbasa, maaaring basahin ito ng ating mga mandirigma para sa kanila. Ang mahalaga ay mabigla sila at maunawaan kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas kumpara sa Han Tribe. Tungkol naman sa kabayaran, hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na layunin ay takutin sila. Kapag natakot sila, maaaring sa Jin Tribe nila ibaling ang kanilang galit. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Nang marinig ito ni Dashu at Big Rat, agad nilang naunawaan ang plano. Kaagad na naghanda si Dashu ng tela para sa mga watawat habang nagsimulang isulat ni Han Feng ang liham. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa paggawaan ng papel upang tingnan ang kalagayan nito. Napansin ni Han Feng na kahit maayos at matatag ang operasyon gamit ang lakas tao, napakalaki pa rin ang nasasayang na paggawa. Gayunpaman, kumpara sa sinaunang paraan ng paggawa ng papel, napakalaki na ng naging pag-unlad nito. Mas mataas din ang produktibidad sa bagong lungsod. Samantala, hinog na ang mga palayan. Masayang-masaya ang mga bagong miyembro ng tribo. Maging ang Lang Tribe ay tumulong sa pag-aani habang natututo rin ng mga pamamaraan ng pagsasaka. Tumayo si Han Feng sa ibabaw ng pader ng lungsod at pinag-isipan ang pagtatayo ng isang malaking pagawaan ng pagtutunaw ng metal sa latian. Plano niyang hilingin sa Lang Tribe na tumulong sa pagpili ng tamang lokasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang balita na nakabalik na ang Liu Tribe kasama ang pangkat na nag-escort sa mga binhi. Dumating ang mga binhing ito sa tamang panahon. Pagkatapos ng pag-aani ng palay sa bagong lungsod, kung magtatanim pa sila ng palay o trigo bago dumating ang taglamig, malamang ay hindi na ito mahihinog sa oras. Ngunit ang mais, na may siklo ng paglaki na humigit kumulang 3 buwan lamang, ay maaaring magbigay pa ng isa pang ani bago dumating ang malamig na panahon. Nagpasya si Han Feng na gamitin ang isang kapat ng mga buto ng mais para sa pagtatanim upang maiwasan ang panganib na maubusan ng binhi. Inutusan niya ang mga tribo na ipagpatuloy ang pag-aani ng palay. Kasabay nito, nagtalaga siya ng mga tao upang pasibulin ang mga buto ng mais. Maaaring direktang itanim ang mais sa bukid, ngunit maaari rin muna itong pasibulin bago ilipat sa taniman. Ang pagpapasibol ay nakatutulong upang tumaas ang porsyento ng pagtubo at makatipid sa mga binhi. Nagtipon ang ilang matatanda ng tribo sa paligid at pinanood si Han Feng habang ipinapakita niya ang tamang paraan ng pagtatanim ng mais. Masiglang nag-uusap-usap ang lahat. Ang ilan ay namangha sa laki ng mga butil ng mais at nausisa kung gaano kalaki ang magiging ani nito at kung ano ang lasa nito. Ang iba naman ay nagsabi na kahit ano pa man ang lasa nito, sapat ng dahilan ang katangiang maaari itong anihin sa loob lamang ng 3 buwan upang subukan itong itanim. Nitiig ang ipinaliwanag ni Han Feng sa kanila. Hindi lamang masarap ang mais, nakakabusog din ito. Maaari itong gawing lugaw, gilangin upang maging harina at gawing tinapay o cake. Kapag hinaluan ng kaunting harina ng trigo, maaari pa itong gawing steamed buns. Ipinaliwanag pa niya na makapal at matibay ang tangkay ng mais. Mahigit 10 malalaking dahon ang maaaring tumubo sa bawat tangkay.
Karaniwan, ang bawat puno ay maaaring magkaroon ng 2 hanggang 3 bunga ng mais. Ngunit upang masiguro ang magandang ani, 1 o 2 bunga lamang ang iniiwan at ang iba ay pinuputol. Ang ani ng mais ay hindi mas mababa kaysa sa palay, dagdag pa niya. Nang marinig ito ng mga nakatatanda, labis silang natuwa at sabay-sabay na sumigaw. Mabuhay ang punong Hanfeng! Mabuhay ang Han Tribe! Naisip ni Hanfeng na kailangan nilang magkaroon ng isang pista o pagdiriwang upang pagkaisahin ang lahat. Alam niyang gustong-gusto ng mga tao ang mga sama-samang gawain dahil nakatutulong ito upang patibayin ang pagkakaisa ng tribo. Bago sumali sa Han Tribe, ang bawat tribo ay may sarili nilang mga ritual at pagdiriwang. Ngunit matapos silang sumapi, kakaunti na lamang ang ganitong mga aktibidad. Kung magkakaroon ng isang malaking kapistahan, mas lalo nilang mararamdaman ang pagmamalaki bilang bahagi ng Han Tribe at mahihikayat pa ang ibang tribong nag-aalinlangan pa ring sumali. Matapos talakayin ito kasama ang mga nakatatanda, napagpasyahan nilang magdaos ng isang pagdiriwang pagkatapos maitanim ang mais. Pinangalanan nila itong Labor Festival, pista ng paggawa. Sa ngayon, wala pa itong nakatakdang petsa, ngunit gaganapin ito taon-taon. Magiging seremonya ito ng pagkilala sa mga huwarang manggagawa. Pipili sila ng mga model worker, bibigyan ng titulo at mga gantimpalang material upang maunawaan ng lahat na ang sipag at pagsisikap ay nagdudulot ng karangalan at gantimpala. Agad na nagsimula ang paghahanda para sa Labor Festival. Ang bawat angkan ay kailangang magmungkahi ng kahit isang huwarang manggagawa. Kinakailangan itong sangayunan ng hindi bababa sa 5 pinuno ng angkan bago isumite kay Hanfeng para sa pinal na pagsusuri. Iginiit ni Hanfeng na dapat maging patas at mahigpit ang pagpili ng mga model worker. Dapat ay tanggap ito ng lahat, kung hindi ay baka kabaligtaran ang maging epekto nito. Sa bagong lungsod, napakasigla ng kapaligiran. Sumibol na ang mga binhi ng mais. Nasunog na ang mga dayami sa mga palayan at nagsimula na ang pag-aararo at paghahanda ng lupa para sa pagtatanim ng mais. Nagpadala rin si Hanfeng ng mga supply mula sa Hanyang City upang magsilbing mga gantimpala sa pagdiriwang. Samantala, sa ibang lugar, natanggap ni UFO ang plano ni Hanfeng. Lubos niya itong sinang-ayunan. Naghanap siya kay Suri at umupa ng 60 mandirigma upang bantayan ang karaban. Pagkatapos, sa harap ng lahat, pinugutan nila ng ulo ang mga patay na kaaway at inasanan ang mga ito upang hindi agad mabulok. Pagkatapos nito, tinipon niya ang mabibigat na kabalyerya. Inutusan niya ang mga kasapi ng karaban na hindi nasugatan na magsuot ng baluti ng mandirigma at sumama sa kanya upang singilin ang utang ng mga kaaway. Samantala, ang natitirang mga kasapi ng karaban at ang mga inupahang mandirigma ay inatas ang gumawa ng Jingguan, ang bante ng mga bangkay ng kalaban bilang babala at pagpapakita ng kapangyarihan. Pakiramdam nila ay napakakasya siya ng gawaing ito. Naniniwala silang ang Jingguan ay magdudulot ng matinding takot sa mga kaaway. Sa himpapawid, isang agile ang mensahero ang lumilipad at gumagabay sa pangkat ng kabalyerya ni UFO. Matapos ang 3 araw na paghabol, sa wakas ay naabutan nila ang hukbo ng Snowwolf Tribe bago pa ito makabalik sa kanilang teritoryo. Noong una nilang sinalakay ang karaban ng Han Tribe, hindi inasahan ng Snowwolf Tribe na ganoon kalakas ang kanilang kalaban. Ang mga mandirigmang nakasuot ng itim na baluti at may hawak na matatalim na sandata ay nagpakita ng nakakatakot na lakas at nagdulot ng mabibigat na casualty sa kanilang hanay. Pinangunahan ni UFO ang pangkat ng mabibigat na kabalyerya, dala ang isang malaking watawat na may nakasulat. Ang sinumang manggahas na sumuwi sa makapangyarihang Han ay parurusahan, gaano man sila kalayo. Sa dapit hapon, hinaranggan nila ang daraanan ng hukbo ng Snowwolf Tribe. Lumapit si Tang Genie, kapitan ng Snowwolf Tribe. Iniabot ni UFO sa kanya ang watawat at sinabi, "Alalahanin mo ang mga salitang iyan. Hinding-hindi kayo palalampasan ng Han Tribe." Kaagad pagkatapos noon, naghagis ang mga mandirigma ng Han Tribe ng ilang sako sa lupa. Nang buksan ni Tang Genie ang mga ito, nakita niyang puno ang mga iyon ng mga pugot na ulo ng sarili niyang mga kababayan. Agad siyang kinilabutan sa takot. Pagkatapos ay inilabas ni UFO ang liham diplomatiko at binasa ito ng malakas. Nakasaad sa liham na sinalakay ng Snowwolf Tribe ang karaban ng Han Tribe, kaya kinakailangan nilang magbayad ng kabayaran na 200 malalakas na lalaki, 200 baka, 1,000 kabayo, 5,000 tupa, 10,000 balat ng baka at tupa, at 500 pares ng sungay ng baka. Kinakailangan din nilang maihatid ang lahat ng ito bago sumapit ang susunod na tagsibol. Kung hindi, haharapin nila ang dakilang hukbo ng Han Tribe. Nang marinig ito, nabahala si Tang Genie. Napakalaki ng hinihinging kabayaran, sabi niya. Wala akong kapangyarihang magpasya tungkol dito. Kailangan kong ipaalam muna ito sa aming pinuno.
Iniabot ni UFO ang liham at sinabi, "Ibalik mo ang mensaheng ito sa inyong pinuno. Kapag natunaw na ang yelo at nyebe sa susunod na panahon, pumunta kayo sa lugar kung saan naganap ang labanan ilang araw na ang nakalipas. Kapag wala kaming nakitang kabayaran doon, tiyak na darating ang malaking hukbo ng Han Tribe." Tinanong ni Tang Genie kung saan eksakto sila dapat pumunta. Sumagot si UFO, "Sa lugar kung saan ninyo sinalakay ang aming karaban. May makikita kayong Jingguan at malaking watawat doon. Maghihintay kami ng 1 buwan. Kapag wala pa ring kabayaran pagdating ng panahong iyon, hukbo na ang susunod na haharap sa inyo. At huwag ninyong isipin na makapagtatago kayo sa pamamagitan ng paglipat ng inyong mga tahanan. Kayang-kayang hanapin kayo ng mga agila ng Han Tribe." Nais ni Tang Genie na ipagpatuloy na lamang ang kanilang paglalakbay, ngunit hiniling ni UFO na iwan nila ang mga tupa at kalahati ng kanilang mga kabayo bilang paunang kabayaran. Sinubukan pa ni Tang Genie na makipagtawaran. Agad namang hinugot ni UFO ang kanyang espada. Sa sobrang takot, hindi na nakaimik si Tang Genie. Sa huli, napilitan siyang sumuko at sinabi, "Gusto kong sumama sa Han Tribe. Ayoko nang bumalik at maparusahan." Ngunit naiinip na si UFO. "Iwan ninyo ang mga tupa at kabayo. Bumalik kayo agad at iulat ito sa inyong pinuno." Wala nang nagawa si Tang Genie kundi sundin ang utos. Iniwan nila ang mga tupa at 150 kabayo, saka mabilis na umalis. Tinanggap ni UFO ang mga hayop at pinangunahan ang kanyang hukbo pabalik sa kampo. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay upang ibenta ang natitirang mga kalakal. Ang mga hindi nila maibebenta ay kanilang ibabalik. Sumulat din siya ng liham kay Han Feng upang iulat ang naging resulta ng negosasyon. Pagkaraan ng ilang araw, natanggap ni Han Feng ang liham ni UFO. Kasabay nito, dumating din ang isa pang magandang balita. Sa wakas ay natagpuan ni Yui ang pinamumugari ng Cannibal Tribe. Ito ay nasa isang bundok na nababalutan ng nyebe. Noong panahong iyon, pinamumunuan ni Yui ang isang pangkat ng mga especially iya at ilang miyembro ng tribo nang hindi inaasahang mapasok nila ang isang kuweba. Bigla silang nasalubong ng isang malakas na bagyong may kulog at kidlat sa matataas na kabundukan. Mas kakaiba pa rito, tila unti-unting umaangat ang lupa mula sa kailaliman ng kuweba. May umalangaw-ngaw na nakakatakot na dagindong, parang sigaw ng 10,000 halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagbitak ang lupa. Isang kasapi ng pangkat, isang lokal na gabay, at 3 kabayo ang nahulog sa malaking siwang. Sa ilalim ng siwang ay isang napakalawak na espasyo. Nagpatuloy ang kanilang paggalugad, ngunit ngayon ay natuklasan nila ang isang misteryosong lugar na maaaring magbunyag ng pinakamalaking lihim ng Cannibal Tribe. Ang nakapanlulumong sigaw ng 2 tao ay umalangaw-ngaw pabalik, na parang panaghoy ng milyon-milyong nilalang, kasabay ng nakakatakot na mga dagindong mula sa kailaliman ng kuweba. Agad na sumigaw si Yui na umatras ang lahat, ngunit habang pinapakawala ng isang kasamahan ang isang kabayo, tinamaan siya ng kidlat at namatay kaagad sa lugar. Sa isang iglap, napasama sa napakahirap na sitwasyon ng buong pangkat. Sa kabutihang palad, maluwang ang loob ng kuweba at pansamantala silang ligtas. Inutusan ni Yui ang lahat na lumayo sa malaking bitek sa lupa. Pinag-ipon niya ang panggatong sa bungad ng kuweba at hinati ang grupo sa 2. Ang mga may mahahabang pana at palaso ay magbabantay sa kailaliman ng kuweba. Ang mga may maiikling pana naman ay magbabantay sa pasukan. Maghihintay sila hanggang lumipas ang bagyo bago lumabas. Sinunod ng lahat ang kanyang utos. Buong gabi silang naghintay ng may pangamba. Pagsikat ng araw kinabukasan, napansin nila na tuwing kumukulog, may liwanag na kumikislap mula sa kailaliman ng bitek, na para bang may kidlat na tumatama sa loob mismo ng bundok. Matapos ang 4 o 5 oras, tuluyan ding humupa ang bagyo. Agad na iniutos ni Yui na lisanin ang kuweba. Pagdating nila sa bungad, nakita nila ang bangkay ng kanilang kasamahan at hindi nila napigil ang malungkot. Sa sandaling iyon, bumalik din ang higanteng Agile ang pinakawalan nila noon. Nagpasya si Yui na umatras muna at magpadala ng ulat sa pinuno bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Inasikaso nila ang mga labi ng kanilang mga nasawing kasama, hinati ang karne ng mga kabayo bilang pagkain, at umatras mula sa bundok. Pagdating sa isang ligtas na lugar, nagtayo sila ng pansamantalang kampo. Sumulat si Yui ng liham tungkol sa lahat ng kakaibang pangyayaring kanilang naranasan at ipinadala ito pabalik sa pamamagitan ng lawin. Nang hapon ding iyon, natanggap ni Han Feng ang liham. Nang malaman niyang may mga kasapi ng tribo na nagbuwis ng buhay, labis siyang nalungkot. Ang mga kakaibang pangyayaring ikinwento ni Yui ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-iisip. Una, inalis niya ang posibilidad na ang pag-angat ng bundok ay dulot lamang ng tubig ulan.
Ang malakas na dagandong ay maaaring sanhi ng rumaragasang tubig sa ilalim ng lupa na lumilikha ng mga alingawngaw. Tungkol naman sa tila pag-angat ng bundok, inisip niya na maaaring ito ay dulot ng kidlat na nagdulot ng pagbabago sa istruktura ng bundok. Ito ang tinatawag na reverse piezoelectric effect. Nagpalagay si Hanfeng na maaaring may malaking deposito ng quartz kristal o iba pang metal na kristal sa ilalim ng bundok. Ang mga kristal na quartz ay lubhang sensitibo sa puwersa at elektrisidad. Karaniwan sa mga ito ang piezoelectric effect at reverse piezoelectric effect. Maaaring ang mga kidlat ang naging sanhi ng pag-vibrate ng mga kristal na nagbunga ng puwersang tila nagpapataas sa bundok. Ang mga kislap ng liwanag mula sa bitik ay maaaring dulot ng paglabas ng kuryente mula sa mga nagva-vibrate na kristal, at ang liwanag na iyon ay nairereflekta sa mga ugat ng mineral sa loob. Bukod dito, mahusay magpalusot ng liwanag ang quartz at matibay ito kahit sa matataas na temperatura. Maaari itong gamitin sa paggawa ng mga kagamitang optical at mga instrumento sa laboratorio. Pagkatapos nito, sumulat si Hanfeng ng liham bilang tugon kay Yuyi. Sinabi niya na aalagaan ng tribo ang mga pamilya ng mga nasawi at inutusan silang ilibing ng maayos ang mga yumao. Idinagdag din niya na malamang may deposito ng quartz o kristal sa loob ng bundok. Inutusan niya si Yuyi na kung ligtas ang sitwasyon, pumasok sila sa kuweba upang kumuha ng mga halimbawa ng bato. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang kanilang misyon na magsiyasat at hanapin ang pangunahing pinagtitipunang lugar ng cannibal tribe. Bukod dito, magpapadala rin si Hanfeng ng karagdagang mga supply sa kanila sa pamamagitan ng lawin. Kinabukasan ng umaga, natanggap ni Yuyi ang liham ng tugon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Nagpasya siyang sundin ang utos ng pinuno, pumasok sa kuweba at maghanap ng mga bato. 2 tao lamang ang isinama niya. Ang iba ay naiwan upang bantayan ang kampo. Magaan lamang ang kanilang dala, mga sandata, kaunting pagkain, at tubig bago sila muling pumasok sa kuweba. Samantala, sa Hanyang City, patuloy pa ring naghahanda ng mga supply ang mga pangkat ng pagsisiyasat mula sa iba't ibang tribo habang pinag-aaralan ang kalagayan ng Han Tribe. Inutusan ni Hanfeng si Big Rat na ibalik ang 2 pangkat ng mga sundalo sa Hanyang City. Kasama ng 2 pangkat na nakadiscover noon ng mga minahan ng graphite at borax, bumuo sila ng isang squadron na hinati sa 2 pangkat at ipinadala sa 2 bagong alyansa ng mga tribo. Inaasahang babalik lamang sila sa susunod na taglamig. Napakarami pang kailangang gawin. Hindi na kailangang mag-alala sa gusaling pang-edukasyon na ginagawa na, ngunit ang pagdidikit ng papel sa mga bintana at paggawa ng mga brush ay kailangang personal na asikasuhin ni Hanfeng. Bukod dito, kailangan ding gumawa ng mga lapis, maliliit na brush, mga inkstone, at mga woodblock print. Napakaraming gawain ang naghihintay. Sa kabutihang palad, may ilang mahuhusay na katulong ang tribo. Hinati ni Hanfeng ang mga gawaing ito kina Ya at Mudo, at bawat isa ay binigyan ng partikular na tungkulin. Samantalang si Hanfeng naman ay nagsimulang suriin muli ang plano para sa pagpapaunlad ng tribo. Sa kasalukuyan, halos lumampas na sa 20,000 katao ang populasyon ng Han Tribe. Plano niyang palawakin ang teritoryo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga outpost o himpilan. Sa paligid ng mga outpost na ito ay magtatayo ng mga bagong nayon. Sa susunod na taon, sasapi sa Han Tribe ang 2 alyansa ng mga tribo. Plano ni Hanfeng na ilagay sila sa lambak sa hilaga ng bundok na nasa likuran ng Hanyang City. Sa bungad ng lambak na iyon itatayo ang unang outpost. Napakaganda ng lokasyong iyon para sa depensa dahil likas na mahirap pasukin. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pader at nayon doon, mapipigilan ang mga kaaway mula sa hilaga at magsisilbi itong panangga para sa Hanyang City. Hindi rin ito kalayuan sa lungsod. Kapag naayos ang mga kalsada, mas bibilis ang paglalakbay sa pagitan ng 2 lugar. Ang malawak na lupain sa pagitan ng mga ito ay maisasama sa teritoryo ng Han Tribe. Doon maaaring magpatira ng mga mamamayan, magsaka, kumuha ng yamang gubat at yamang bundok, at protektahan ang mga man-eating tree. Pinangalanan ni Hanfeng ang lugar na iyon na Fumapas. Plano niyang manirahan doon ang humigit kumulang 1,000 katao. Gayunpaman, hindi niya ilalagay doon ang lahat ng tao mula sa 2 bagong alyansa. Sa halip, paghahaluan niya ang mga bagong kasapi at ang mga orihinal na mamamayan ng Han Tribe upang mas madaling magkaisa. Dahil dito, kinakailangan ding ilipat ang ilang pamilya mula sa Hanyang City. Kaya naman magpapatupad siya ng sistema ng gantimpala. Ang mga pamilyang voluntaryong lilipat ay bibigyan ng mga alagang hayop bilang pribadong ari-arian. Magkakaroon ng mas malawak na lupain. At magkakaroon ng bahay na maaaring ipamana sa kanilang mga anak at apo.
Ang lupa ay hahatiin ayon sa bilang ng tao. Ang bawat lalaki ay bibigyan ng isang parsela ng lupang may 40 metro ang haba at 40 metro ang lapad. Ang mga babae ay bibigyan din ng sariling lupa upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng katayuan. Kapag sila ay nasa 8 gulang na at bumuo ng pamilya, maaaring pagsamahin ang kanilang mga lupain. Maglalaan din ng tirahan para sa iba't ibang pangkat ng mamamayan. Samantala, ang mga sakahan ay hahatiin ayon sa antas ng kanilang produksyon at ani. Ang eksaktong dami ng lupang ipamamahagi ay ibabatay sa ani ng trigo ngayong taon. Ang mga taong pagkakalooban ng bukirin ay kailangang magbayad ng buwis sa agrikultura upang maunawaan nilang sila ay bahagi ng Han tribe at may pananagutan sa tribo. Ang pagpapatupad ng pribadong pagmamayari sa Phuma Pass ay isang eksperimento lamang. Kapag naging matagumpay ito, polalawakan ito sa buong tribo bilang opisyal na pulisya. Para maisakatuparan ito, kakailanganin ng mga tagapamahala at mga batas na may kaugnayan sa pamamahala ng lupa, pangungulekta ng buwis, rehistro ng mga sambahayan, at iba pang administratibong gawain. May plano na si Han Feng para sa lahat ng ito bago pa man dumating ang dalawang alyansa. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala si Yui ng liham sa pamamagitan ng agila. Iniulat niya na may natagpuan silang isang buhay na kasamahan at nakapag-uwi rin sila ng isang sako ng mga bato. Natukoy na rin ni Han Feng ang lokasyon ng minahan ng kristal. Madali itong mamina dahil mula sa isang kuweba ay diretsyo nang maaabot ang deposito ng mineral. Kailangan lamang palawakin ang bitek sa loob ng kuweba at maglagay ng crane upang maiangat ang mga nahukay na materyales. Bukod pa rito, nakaharap ang kuweba sa ilog. Matapos mamina ang mga mineral, maaari itong isakay sa bangka at ipadala pababa ng ilog patungong Hanyang City. Maya-maya pa, bumalik din ang pangkat na nagdadala ng mga mineral mula sa Salt Lake. Iniulat nila na nakahukay sila ng ilang kasamang mineral. Agad itong pinuntahan ni Han Feng upang siyasatin. Kabilang sa mga nakuha nila ay mga dilaw na pyrite na parang kaliskis, mga madilim na kulay abong kristal na mineral, at mga mapusyaw na kulay abong bato na may metalikong kinang. Ang madilim na kulay abong kristal na mineral ay isang uri ng mabigat na metal na mineral. Hindi pa matiyak ni Han Feng kung anong eksaktong uri iyon. Samantala, ang mapusyaw na kulay abong bato ay galena, o lead sulfide. Ang tingga, lead, ay may mababang punto ng pagkatunaw. Dahil dito, matagal nang natutunan ng tao kung paano ito tunawin at gamitin. Noon pa man ay mayroon ng mga sibat na gawa sa tingga. Karaniwang matatagpuan ang galena kasama ng silver sulfide. Noong sinaunang panahon, ginagamit ito ng mga tao upang makakuha ng pilak sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga metal ayon sa kanilang magkaibang punto ng pagkatunaw. Para kay Han Feng, ang tingga ay hindi lamang para sa paggawa ng mga halwang metal na tanso. Nakakatulong din ito upang maging mas maayos at mas malinaw ang halma at disenyo ng mga barya. Sa kasalukuyan, sapat na ang dami ng kagamitang bronze ng Han tribe. Hindi na gaanong ginagamit ang tanso para sa ibang layunin. Dahil dito, ang paggamit ng tanso para sa paggawa ng mga barya ay naging isang likas na hakbang. Mas mahalaga pa rito ang pilak na kasama ng galena. Malaki ang posibilidad na ang madilim na kulay abong mabigat na mineral na kasabay ng galena ay silver sulfide. Kung mayroon silang tanso, tingga, at pilak, magiging sapat na ang mga hilaw na materyales para sa sistemang pananalapi ng Han tribe. Makakagawa sila ng mga baryang tanso para sa maliliit na halaga, at mga baryang pilak para sa mas malalaking halaga. Gayunpaman, bago tuluyang maipatupad ang pribadong pagmamayari, hindi pa gaanong mahalaga ang paggamit ng salapi. Dahil karamihan sa mga yaman at ari-arian ay pagmamayari pa rin ng tribo, limitado pa ang magiging silbi ng pera sa kanilang kasalukuyang sistema. Ang lahat noon ay pantay-pantay na ipinapamahagi ng tribo. Ngunit kapag nagsimula na ang pribadong pagmamayari, dadami ang mga transaksyon sa pagitan ng mga individual at maging sa pagitan ng mga individual at ng kolektibong tribo. Makakatulong ang salapi upang malutas ang problema ng pagkakaiba ng halaga sa mga palitan. Mas magiging madali ang kalakalan at mapapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng pamilihan. Napapanahon ang pagkakatuklas ng mga kasamang mineral sa floating island. Sa loob ng kalahating taon bago ipatupad ang pribadong pagmamayari, maaari nang magsimulang gumawa si Han Feng ng pera upang mapaghandaan ang bagong sistema at ang pakikipagkalakalan sa ibang tribo. Ang may hawak ng kapangyarihang maglabas ng salapi ay may hawak din ng inisyatiba sa kalakalan. Nang maisip ito, inutusan ni Han Feng ang isang tribo. Bumalik ka at sabihin kay Lee na magpadala siya ng 50 tao na patutok sa pagmimina ng pilak at tingga. Ang iba naman ay magpatuloy sa pagmimina ng bakal. Tinanggap ng tribo ang utos.
Pagkatapos nito, kumuha si Hanfeng ng ilang piraso ng mineral at iniuwi ang mga iyon. Samantala, si Yu Fu ay abala sa katimugang damuhan sa paghahanap ng kita para sa tribo. Isang pinuno ng ibang tribo ang sumubok magmaneho ng car itong hinihila ng baka na may dalawang gulong. Hindi niya napigil ang sabihin kay Yu Fu. Talagang maginhawa ang inyong kariton pero masyado itong mahal. Kailangan pang ipalit ang napakaraming baka at kabayo. Agad na nagpaliwanag si Yu Fu. Hindi madali ang paggawa ng car itong ito. Una, kailangan naming magputol ng malalaking puno. Pagkatapos ay patutuyuan ang kahoy sa loob ng 1 taon. Kapag lubusan na itong tuyo saka pa lamang maaaring gumawa ng mga gulong at bahagi ng kariton. Pagkatapos noon ay saka pa lamang ito mabubuo. Matagal at matrabaho ang prosesong ito. Ang mga gumagawa ng kariton ay abala sa paggawa kaya wala silang oras magsaka. Kailangan pa naming gumamit ng mga baka at kabayo upang bangkelan ang lupa. Kaya kung ipagpapalit mo ito sa 2 baka at 4 na kabayo, hindi talaga ito mahal. Pag-isipan mo, ang isang kariton lamang ay kayang magdala ng mas maraming kargamento kaysa sa 2 baka at 4 na kabayo. Kapag binili mo ito, siguradong kikita ka. Nang marinig ito ni Suri, napaisip siya at nakita niyang may punto si Yu Fu. Dahil dito, agad siyang bumili ng 4 na kariton. Ngunit hindi pa tumigil si Yu Fu. Sinimulan niyang ipakilala ang iba pang mga produkto ng Han Tribe. Nais ding bumili ni Suri ng mga iyon, ngunit wala siyang balak na magbayad gamit ang puting asin. Ayon sa kanya, mas mura siyang nakakabili ng asin mula sa karabana ng Jin Tribe. Pagkarinig nito, lihim na nagalit si Yu Fu. Talagang istorbo ang Jin Tribe, isip niya. Nagpasya siyang balang araw ay makipagtuos sa kanila. Tutal, sa pagkakataong ito ay kasama niya ang 2 squadron ng mabibigat na kabalyerya. Kasabay nito, ang nakatatandang mga ngalakal ng Jin Tribe ay personal ding namuno sa isang pangkat. Nagdala sila ng maraming supply dahil nais nilang bumili ng mga kariton mula sa Han Tribe. Tumakbo ang isang pinuno ng squad patungo sa matanda at nagsabi, "Elder, may isang pinuno ng tribo sa unahan na ang pangalan ay Suri. Nakipagkalakalan na tayo sa kanya noon. Mabuting tao siya." Nang marinig ito ng matanda, nagpasya siyang dumaan muna sa tribo ni Suri upang magpahinga. Agad na sumakay ang pinuno ng squad patungo sa tribo ni Suri. Mula sa malayo, nakita niyang may mga taong nagsasanay magmaneho ng car itong may 2 gulong. Naroon din si Suri. Mabilis siyang bumalik at iniulat ang nakita sa matanda. Lalo pang nasabik ang matanda nang marinig ito. Agad siyang nagpasya na magmadali upang makarating doon. Kung makakabili siya ng kariton doon, hindi na niya kailangang pumunta pa sa Han Tribe. Ngunit pagdating nila at magtanong tungkol dito, nalaman nilang hindi maibebenta ni Suri ang mga kariton na pinaghirapan niyang bilhin. Gayunpaman, sinabi rin niya sa kanila, umalis ang karabana ng Han Tribe 2 araw na ang nakalipas. Kung hahabulin ninyo ngayon, malamang maaabutan pa ninyo sila. Bagamat medyo nadismaya ang matanda, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Naisip niyang mas mabuti pang direktang pumunta sa Han Tribe upang bumili ng mga kariton. Baka mayroon pa siyang ibang makuhang mahahalagang bagay doon. Kaya malinaw niyang tinanong ang direksyong tinahak ng karabana ng Han Tribe at agad silang humabol. Samantala, huminto ang karabana ni Yu Fu upang magkampo at magluto gaya ng nakasanayan. Ngunit ang matanda ng Jin Tribe ay hindi nagpahinga. Pinangunahan niya ang 20 tao, bawat isa ay may 2 kabayo, at naglakbay buong gabi sa liwanag ng buwan. Pagsapit ng madaling araw, nakita nila ang mga bakas ng gulong na iniwan ng karabana ng Han Tribe. Sinundan nila ang mga bakas ng halos 1 oras pa at sa wakas ay natano nila ang karabana. Nang mapansin ni Yu Fu na may humahabol, agad siyang nagpadala ng mga mandirigma mula sa Eagle Clan upang magsiyasat. Kasabay nito, inutusan niya ang mga kabalyero na sumakay sa kanilang mga kabayo at maghanda para sa labanan. Hindi nagtagal, bumalik ang especially iya at nagulat. Wala nang ibang tao sa paligid. Mahigit 20 tao lamang mula sa Jin Tribe ang humahabol. Lumapit ang matanda at nagsabi, "Kaibigan, nais naming bumili ng ilan sa inyong mga kariton. Ano ang kailangan naming ipalit?" Malamig na sumagot si Yu Fu. "Bumili ng kariton. Sa tingin mo ba ay ibebenta ko ito? Hindi naman tayo magkaibigan." Nakita ng matanda ang pagiging mapanuri ni Yu Fu. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang tubong kawayan mula sa kanyang kwelyo at inihagis ito kay Yu Fu. Sinabi niya, "May mga binhi ng pagkain sa loob nito. Kapag pumayag kang makipagpalitan ng kariton, bibigyan kita ng marami pang binhi. May mga dilaw na binhi rito na tinatawag na jili. Kapag itinanim sa panahong ito, 3 buwan lamang ay maaari ng anihin. Napakataas din ng ani nito. Ang mga tangkay ay maaaring ipakin sa mga baka.
Maaari ring gawing panggatong ang mga tuyong tangkay. Sa isang tingin pa lamang ay nakilala na ni UFO na mga binhi ang laman nito. Bagamat labis niya itong gusto, nagpanggap siyang walang pakialam. Casual pa niyang isinabit ang tubong kawayan sa kanyang syahan. Nakita ng matanda ang kanyang tunay na nararamdaman at nagpatuloy. Kung papayag kang makipagkalakalan, magbibigay ang Jin Tribe ng sapat na dami ng binhi upang magkaroon ng sapat na pagkain ng Han Tribe sa loob ng 1 taon. Nayanig ang loob ni UFO. Namula ang kanyang mukha at hindi niya malaman kung ano ang tamang gawin. Sa sandaling iyon, tumakbo si Lee mula sa Eagle Clan at pabuulong na nagulat. Natuklasan ng aming mga taga-Manman na malapit lamang dito ang pangunahing hukbo ng Jin Tribe. Pagkarinig nito, agad na nagkaroon ng ideya si UFO. Tumingin siya sa matanda at ngumisi. Sinabi niya, natuklasan ng aming mga taga-Manman ang pangunahing hukbo ng inyong Jin Tribe. Sinabi ni UFO, bakit pa ako makikipagpalitan ng mga kariton sa inyo? Hindi ba mas mabilis na lang na agawin ko ang mga ito? Lahat ng dala ninyo ay magiging amin din naman. Nang marinig ito ng matanda, namutla siya sa takot. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kawalang awang kausap si UFO. Ngunit nang makita niya ang napakahusay na kagamitan at sandata ng mga mandirigman ng Han Tribe, malinaw niyang naunawaan na kung maglalaban sila, kahit manalo man ang Jin Tribe, magiging napakalaki ng kapalit nito. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang pangkat na umatras. Ngunit sa mismong sandaling iyon, walang pag-aalinlangang iniutos ni UFO ang pag-atake. Ang 76 na mabibigat na kabalyero ay sumugod na parang mga palasong pinakawalan mula sa busog. Mabilis silang pumwesto sa isang tuwid na hanay at buong lakas na sumalakay sa pangkat ng Jin Tribe. Handa na rin ang mga mandirigman ng Jin Tribe. Sabay-sabay silang nagpaputok ng mga palasong kawayan. Ngunit halos walang epekto ang mga ito sa makakapal na baluti ng mabibigat na kabalyero ng Han Tribe. Palapit ng palapit ang dalawang panig. Mahigpit na hinawakan ng mga kabalyero ang kanilang mahahabang talon gamit ang dalawang kamay at dumiretso sa hanay ng kalaban. Ang tanging naramdaman nila ay ang paulit-ulit na pagsalubong ng kanilang mga talon sa mga hadlang habang sumusugod. Pagkatapos nilang makalusot, lumingon sila pabalik. Ang kanilang nakita ay lubhang nakagugulat. Panang dugo ang buong lugar. Nagkalat ang mga bangkay at putol-putol na mga bahagi ng katawan. Ang sariwang dugo ay nagkulay pula sa damuhan. Maging si UFO at ang kanyang mga kasama ay natulala sa tanawing iyon. Wala silang masabi. Mas lalo namang natakot ang matanda at ang kanyang mga tauhan. Ngunit mabilis na nakabawi si UFO. Iniutos niya sa mga kabalyero na palibutan ang matanda at ang kanyang grupo. Pagkatapos ay sinabi niya, matanda, tandaan mong mabuti ang sasabihin ko. Kung wala kang kapangyarihang magpasya, dalhin mo mismo ang mga salitang ito sa inyong pinuno. Ngayon, umalis na kayo rito. Kukumpiskahin ko ang mga binhi at mga alagang hayop na dala ninyo. Ituturing ko itong kabayaran sa inyong pakikipagkompetensya laban sa Han Tribe. Matapos sabihin iyon, dali-daling tumakas ang matanda kasama ang kanyang mga tauhan sa isang nakakahiyang kalagayan. Naiwan sina UFO at Langfeng na nakatingin sa paligid at paulit-ulit na napapailing. Pareho nilang naramdaman na ang mga mahahabang talon at mga taktika ng kabalyerya na nilikha ng punong Hanfeng ay tunay na napakalakas. Pagkatapos ng labanan, inutusan ni UFO ang mga mandirigma na linisin ang larangan ng digmaan. Kinatay nila ang ilang kabayo para gawing pagkain, inilibing ang mga patay, at tinipon ang mga baka at tupa. Pagkatapos nito, maingat nilang binilang ang mga nasamsam sa labanan. Sa labanang iyon, nakuha nila ang 321 kabayo, 47 baka, 528 tupa, 260 basket ng mga binhi, 120 basket ng asin, 10,000 palasong kawayan, maraming balat ng hayop, mga palayok at mangkok na kawayan, 73 busog na kawayan, maraming palaso, ilang bihirang kagamitang metal. Sumulat si UFO ng isang detalyadong ulat. Naglagay siya ng mga halimbawa ng binhi at isang kompletong talaan ng mga nasamsam sa isang tubong kawayan. Pagkatapos ay nagpadala siya ng agila upang ihatid ito kay Hanfeng. Plano niyang ipagbili ang lahat ng nasamsam na puting asin kasama ang asin na dala nila upang makipagpalit ng mas maraming baka at tupa bago bumalik sa tribo. Nang hapong iyon, gumawa ang karabana ng mga supot mula sa tel ang lana. Pinuno nila ang mga ito ng mga binhi at ikinarge sa mga car itong hinihila ng baka. Nagpadala rin sila ng isang pangkat upang maunang maghatid ng mga binhi pabalik. Kinabukasan, isang konboy na binubuo ng 6 na kariton ang umalis pabalik. Isang eskwadron ng mabibigat na kabalyero ang itinalagang magbigay ng proteksyon. Kasama rin sa pangkat ang ilang miyembro ng Eagle Clan at 10 tagapagmaneho ng kariton. Bukod pa rito, mayroon ding 100 kabayong panghila.
Mahigpit na bilin ni UFO sa kanila. Maaaring masakripisyo ang mga tao at mga kabayo, ngunit kailangang makarating ng ligtas sa tribo ang mga binhi, sapagkat nakasalalay rito ang kinabukasan ng ating tribo. Sa araw ding iyon, maraming mahahalagang pangyayari ang naganap sa Hanyang City. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng hand tribe ng mga bintanang nilagyan ng hindi tinatabla ng tubig na papel na may langis. Matagumpay ding nagawa ang unang mga maliit na brocha sa pagsusulat, ink stick, at 1,000 lapis bilang paunang produksyon. Natapos din ang unang batch ng mga itim na palayok na inkstone. Nag-uwi si Hanfeng ng 50 lapis sa kanilang bahay. Masayang pinagmamasdan ni Xiaodai ang bagong dikit na oil paper window. Masigla niyang sinabi, sa hinaharap dahil sa papel na ito, kahit masama ang panahon at nakasara ang mga bintana, makakatahi pa rin ako sa loob ng bahay. Ngumiti si Hanfeng at sumagot, hindi lamang sa pananahi magagamit ang papel na ito. Maaari rin itong gamitin sa pagsusulat at pagguhit. Pagkatapos magsalita, umupo siya sa maingat na ginawang mesa na yari sa puting roble. Kumuha siya ng isang pirasong puting papel at nagsimulang gumuhit gamit ang lapis ng disenyo para sa isang lamparang salamin na may langis. Sa kasalukuyan, mayroon na silang sapat na hilaw na materyales para gumawa ng salamin. May kakayahan na ang hand tribe na gumawa nito. Pagkatapos ay naalala niya ang mga kumikinang na halaman sa Dream Valley. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung itatanim ang mga halamang iyon sa magkabilang gilid ng mga pangunahing kalsada ng Hanyang City bilang mga berdeng taniman, magliliwanag ang mga ito sa gabi. Hindi ba't para na rin silang mga natural na ilaw sa lansangan? Maaari rin silang itanim sa mga paso at gawing mga kumikinang na halamang pampalamuti na magsisilbing ilaw sa gabi sa loob ng mga bahay. Sa ganitong paraan, mas gaganda ang buhay at kaligayahan ng mga mamamayan. Dahil dito, nagpasya siyang magpadala ng mga tao mula sa Snake Clan sa Dream Valley upang mangolekta ng mga panla at bulaklak. Pamilyar sila sa lugar at mahusay sa pag-aaral ng mga halaman, kaya sila ang pinakaangkop sa gawaing iyon. Papalabas pa lamang siya upang hanapin ang pinuno ng Snake Clan nang dumating ang Agile ang may dala ng liham ni UFO. Dinala ni Ning Rui ang liham at isang tubong kawayan. Pagbukas niya sa kawayan, nakita niyang puno ito ng mga binhi ng pananim. Mayroon pang ang mga binhi ng cumin. Labis siyang natuwa at agad binuksan ang liham. Sa liham, detalyadong isinalaysay ni UFO ang kanilang pakikipagtagpo sa Jin Tribe. Nais daw ng Jin Tribe na ipagpalit ang mga binhi kapalit ng mga kariton, ngunit tumanggi siya. Naglatag din siya ng 2 kondisyon. Una, kailangang umatras ang saklaw ng kalakalan ng Jin Tribe ng 1 buwang paglalakbay patimog, kung hindi, papatayin sila kapag nakita. Ikalawa, kailangan nilang itaas ang presyo ng puting asin upang maging kapantay ng presyo ng Han Tribe at hindi maaaring mas mababa rito. Detalyado rin niyang inilarawan ang proseso at naging resulta ng labanan ng mabibigat na kabalyerya. Binanggit din niya ang problema ng mga nasirang baluting gawa sa balat. Sa huling bahagi ng liham, sinabi niyang balak niyang ipagpalit ang lahat ng mga nasamsam na gamit para sa mas maraming baka bago bumalik sa tribo. Nagpadala na rin siya ng mga tao upang maunang maghatid ng mga binhi pabalik at hiniling kay Hanfeng na magpadala ng mga tao upang salubungin sila. Pagkatapos basahin ang liham, agad na sumulat si Hanfeng ng tugon kay UFO. Una, pinuri niya ang mahusay na paghawak ni UFO sa sitwasyon. Sumang-ayon din siyang magpadala ng mga tao upang salubungin ang grupo. Pinayagan din niya silang bumalik ng mas huli kung kinakailangan. Ang liham ay isinulat sa puting papel gamit ang itim na tinta, at pagkatapos ay inilagay sa loob ng isang tubong kawayan. Pagkatapos may padala ang liham, agad na hinanap ni Hanfeng ang pinuno ng Snake Clan at sinabi rito ang kanyang plano na pumunta sa Dream Valley upang mangolekta ng mga panla at bulaklak na itatanim sa lungsod. Nang marinig ito ng pinuno, naisip niyang napakagandang ideya nito. Kaya naman agad siyang nagsimulang maghanda at nagplano na umalis kinabukasan. Ngunit kasi sibat pa lamang ng pinuno, biglang tumakbo si Uncle Dan na halatang balisa at nag-aalala. Habang hinihingal, sinabi niya, inatake ang karabanang pangkalakalan ni UFO.